Alleluia, 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 Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayor. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, pinati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayon ay ika-anim na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsiupo mo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin
at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw muli ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Ito ang araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang at kasalanang ating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan iniaakyat at idinudulog natin ang ating mga kahilingan at ang ating mga pangarap sa buhay. Sa araw na ito ay atin ding ipinagdiriwang ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Sa tuwing pinag-uusapan po natin ang salitang reyna, ang una marahil na pumapasok sa ating kaisipan o kamalayan ay kaningningan, katanyagan, kayamanan, at karikitan. Ito po ay ang mga makalupang pananaw tungkol sa pagkareyna. Subalit alam po ninyo na ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria ay hindi base sa makareynang pamantayan ng tao, sapagkat ang pagiging reyna ni Maria ay una't higit sa lahat nakabase sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Uulitin ko po, ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria ay nakaugat sa biyaya, sa grasya at pagpapala ng Diyos, sapagkat ang kaniyang pagiging reyna ay hindi tungkol sa koronang ginto. Ang kaniyang korona ay kababaang loob at pag-aalay ng sarili upang maganap ang kalooban ng Diyos. Ang kaniyang damit ay hindi magarbo o magandang kasuotan na madalas nakikita natin sa mga kasalan o handaan, kung hindi ang damit ng mahal na ina ay damit ng pag-ibig at pagmamahal. Ang kaniyang trono ay hindi matatagpuan sa loob ng malaki at malawak na palasyo. Subalit ang trono niya ay ang katapatan sa Diyos hanggang sa huling sandali ng kaniyang buhay. Ang mahal na ina mismo ang nagsabi, "Ako ay alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa sinabi mo." Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid kay Kristo? Narinig po natin sa ating ebanghelyo na ang pagbati sa Kaniya ng anghel ay upang ipabatid sa Kaniya ang mabuting balita na siya ang magiging ina ni Jesus Nazareno. At si Maria, hindi nagdalawang isip sundin ang kalooban ng Diyos, bagamat may sarili siyang plano at sariling pangarap, isinantabi niya ito upang maging daan at maganap ang planong pangkaligtasan ng Diyos. Kung hindi ninyo maitatanong
nung mga panahong iyon, ang nais lang ni Maria magpakasal sa kaniyang nobyong si San Jose. Ang pangarap niya lamang bumuo ng simpleng pamilya at mag-anak. Subalit, nung nagpakita at binati siya ng anghel, nagkaroon at naging maliwanag kay Maria kung ano ang plano ng Diyos sa kaniyang buhay. Kaya hindi madali ang pag-oo ni Maria, sapagkat napakalaking responsibilidad ang maging ina ng Diyos na banal at kataas-taasang Panginoon. Siguro sa mga sandaling iyon, maraming katanungan o maaaring maraming pagkatakot sa puso ni Maria. Maaring tinatanong niya sa kanyang sarili, makakayanan ko ba ang maging ina ng Diyos ng kataas-taasan? Paano ang sasabihin ng ibang tao? Ano ang mararamdaman ng aking nobyong si San Jose? Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng aking buhay? Maraming rason para hindi tanggapin ni Maria at mag-isip muna sa pagbati ng anghel. Pero hindi pagkatakot, hindi katanungan ang ipinamalas ni Maria, kung hindi masusing pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kagaya ni Maria, sigurado ako, marami din tayong mga plano at pangarap sa ating pamilya at maging sa ating sarili. Subalit ang magandang katanungan, handa ba tayong isuko ang lahat ng mga ito sakaling tawagin tayo ng Diyos na maglingkod sa kaniyang ubasan? Handa ba nating kalimutan ang ating mga sarili, isantabi ang ating mga pangarap upang maging daluyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos? Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, ipinapaalala sa atin sa Ebanghelyo na tulad ni Maria, manatili tayong masunurin at mapagkumbaba. Pagmasdan ninyo, batid ni Maria na ang kaniyang pagkarena ay hindi dahil sa kaniyang kagalingan o kagitingan, kung hindi dahil sa kaningningan ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil magaling siya, kung hindi dahil ang Diyos ay dakila at lubhang maunawain. Tunay nga pong ang pagkarena ni Maria ay nakaugat sa paghahari ni Jesus Nazareno. Si Kristo ang hari magpakailanman. Si Maria ang reyna ng ina ng Diyos. Si Maria daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.